How confident are you that the Philippines still has a viable path to bring former President Duterte back home? What factors support that level of confidence? Between 1 to 10? Yes. I would say 100. If President Marcos would invite me to Manila, I'd sit down with him and I'd explain to him that nothing will happen if he allows my clan to go back to Davao. He's an old man. Let him live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him. Kaufman, mag-resign ka na. Or else you, Duterte family, eject that walang kwentang abogado. Kahit hindi kayo lawyer. So, ibig sabihin, si Kaufman dumidepende kay Marcos Jr. para mapalaya ang Pangulong Duterte. Si Santi na yan si Kaufman, mga pamilyang Duterte. Abogado naman si Inday, yung mga advisor niya. Meron bang ganyan? Abogado? Kailangan imbitahin sa libangan para mapalaya si Pangulong Duterte. Hindi na sana siya nag-abogado. Ako sa pangunawa ko, sa payak kong pangunawa. Independent po. Diba sabi, independent ang ICC. Hindi pwedeng panghimasukan kasi sinusunod na yung kadyotang Rome Statute na yan. So, ibig mong sabihin, Kaufman, pag sinabi ni Bangag na, palayain na yan, pauwiin na si Pangulong Duterte, ibig sabihin, mabaliwala na itong ICC. Dito ko po napatunayan na talagang mga DDS po ang nagpapahama kay Duterte. Mga kababayan, una sa lahat, sila po yung nagkonsinte kay Duterte sa war on drugs nito na punong-puno po ng EGK. Pangalawa, sila po yung nang-insulto ng balahura at ng bastos po sa ICC sa mga platform nila. And then pangatlo, sila rin po yung ng bastos ng balahura at ng walang hiya po kay PBBM na natatanging tao, na maaaring makatulong kay Duterte para ma-prevent, mapigilan ng ICC na maaresto siya, at makatulong para sa interim release ni Duterte. Kung sakali man ito ay magkaroon ng mahabang hearing, pwede siyang pansamantalang makulong dito sa Pilipinas, or kung maging guilty man siya, pwede po na makatulong si PBBM na dito na lamang siya ikulong. At least malapit sa pamilya niya. Pero anong ginagawa ng mga DDS na ito? Sila na ngayon nagkonsinte ng war on drugs na punong-puno ng EGK, binastos pa nila ang ICC, binabastos pa nila yung tao, si PBBM, na maaaring makatulong kay Duterte. Ngayon, dumidiskarte po si Kaufman na sabi ni Maharlika, sa pagkakaunawa ko ay humihingi ng tulong kay PBBM para siguro sa interim release or para makatulong dahil ang bansa po natin ay meron diplomatic ties with Netherlands, So, dumidiskarte si Kaufman para matulungan si Duterte, pero anong ginagawa ng mga DDS na ito? Si Maharlika, binabastos pa si Kaufman at kino-question pa ang expertise ni Kaufman, mga kababayan. Na tila ba kung magsalita siya, mas maalam pa siya at mas eksperto kay Kaufman. Ganon din ang ginagawa ni Harry Roque. So, hindi po nakakatulong ang mga DDS na ito kay Duterte. Sa totoo lang, wala naman po tayong pakialam dyan kahit anong mangyari kay Duterte. Kung makulong po siya at mabigyan ng hustisya ang mga EGK victims, ang mga inosente, sa tingin ko magiging masaya ang maraming Pilipino. Pero, gusto ko pong i-point out dito at ipalawanag sa inyo, ipaintindi sa mga DDS na kayo ang nagpapahama kay Duterte. Simula't sa simula, from 2016 hanggang ngayon. Ngayon na meron na siyang abogado, eksperto ng international law, kino-question nyo, binabatikos nyo, binabastos nyo, at gusto nyo pang tanggalin. Sinong ipapalit nyo? Si Harry Roque? Narinig ko pa si Inday Sara daw, abogado din naman. Hindi po pwede yun. Accredited lang po ng ICC ang tinatanggap nila na mag-abogado sa mga nasasakdal or mga suspect. Pero tingnan nyo ang ginagawa nila Maharlika. Sila po talaga ang nagpapahamak. Imagine, nilagyan ng doubt yung diskarte ni Kaufman. Siguro dahil na rin ito dun sa kumalat na chismis na, ewan ko kung chismis ito or totoo, na si Kaufman daw po ay dating abogado ng mga Marcos. So siguro, nagdududa sila kay Kaufman dahil kung totoo man yung chismis na yun na abogado po si Kaufman ng mga Marcoses dati, nagdududa sila dahil kalaban nga po ng Duterte ang admin ni PBBM. Yun po kasi yung pinapalabas nila. Pero at this point of time, mga DDS, dapat nagpapakumbaba kayo. Dahil ang makakatulong nga po kay Duterte ay ang admin ni PBBM, si PBBM. Dahil meron po tayong diplomatic ties sa Netherlands at maaari tayong bumalik sa ICC
nang sa ganun magkaroon tayo ng karapatan na humiling or magbigay ng ating laban para i-grant ang interim release ni Duterte para dito siya pansamantalang makulong. Or kung makulong man siya at maging guilty, dito po siya ikukulong sa Pilipinas, which is mas favorable pa rin po kay Duterte. So sa tingin ko yun po yung ginagawa ni Koopman. No, so kung totoo man yung chismis na yon na dating abogado si Koopman ng mga Marcoses, hindi ba dapat matuwa ang mga DDS dahil si Koopman merong koneksyon or somehow naniniwala ako na kung totoo yung chismis na yon, meron siyang naging relasyon kay PBBM or sa mga Marcoses. Ngayon, maaari niyang pakiusapan ang Pangulo sa mga bagay na papabor kay Duterte. Pero anong ginagawa ng mga DDS? Nagdududa kay Koopman, binabasa si PBBM, yung taong maaaring makatulong kay Duterte, tinatanggal ng mga DDS ang mga options ni Duterte. Tinatanggalan nila ng options para matulungan si Duterte. So, sino nagpapahama kay Duterte? Di mga DDS, sila maharlika. Kaya ngayon, mas naunawaan ko na kung bakit pinasuspinde, no? If I'm not mistaken, sila Koopman ang nagpasuspinde kay Hanilet para makabisita ito. Kung hindi ako nagkakamali, pinasuspinde nila yung pagbisita ni Hanilet kay Duterte. Dahil talaga namang hindi nakakatulong. Akalain mo, bibisita, makakausap si Duterte. Paglabas sa ICC, ang daming ikinukwento sa publiko. Ang daming sinasabi. Naririnig yun ng ICC. Kung kontra sa ICC yung mga kinukwento ni Hanilet, kung ikukwento niya ang mga napag-usapan nila ni Duterte at kung ano-anong sasabihin niya sa publiko sa mga DDS na negatibo sa ICC, negatibo sa prosecution, or negatibo din sa defense, malamang sa malamang hindi yan makakatulong kay Duterte at sa kaso niya. Kaya sa tingin ko, pinasuspindi na po nila Koopman yung visitation ni Hanilet. Sa tingin ko, yun yung reason. Kaya ngayon, ayan, dumidiskarte po si Koopman, kumukontra na naman po ang mga DDS. Tapos, patuloy po sila sa pambabalahura kay PBBM. Ang taong maaaring makatulong kay Duterte sa idol nila, binabastos nila. Hindi nare-realize ng mga DDS sila talaga ang nagpapalala ng sitwasyon. Sila po ang nagpapahamak. Hindi sila marunong magpakumbaba. Ang taas ng pride nila at ng ego nila. Si Koopman nga nagpapakumbaba at humihingi ng tulong, di umano kay PBBM. Pabor po yun kay Duterte. So bakit kinukontra ng mga DDS? Dahil mataas po ang ego, ma-pride, at hindi naniniwala sa Pangulo. Kung bastosin nga po nila, di ba? Kaya ngayon, si Koopman naman ang tinatarget nila. Dahil si Koopman nagsalita na rin against Harry Roque. Well, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, wala naman tayong pakialam kung lumala ang sitwasyon ni Duterte. Pabor po sa akin yun, para po sa akin, sa atin, naniniwala ako. Pabor sa atin yun dahil kung magkataon na makatulang guilty si Duterte, mabibigyan po ng hustisya ang mga biktima ng EJK, lalong-lalo na yung mga inosenteng bata, lalong-lalo na yung mga mistaken identity at tinaniman ng ebidensya. Yung mga legit na pushers at saka mga users, wala na akong pakialam dun Pero may pakialam po ako at gusto kong mabigyan ng hustisya ang mga inosente, mga bata, mga mistaken identity, at mga tinaniman ng ebidensya. Lalo-lalo na ang matitinong polis na napahamak dahil dyan po sa disorganized, nonsense, at madugong war on drugs ni Duterte, mga kababayan. Siyempre, kailangan din po nating magsalita para sa mga kapulisan natin na nagbuwis ng buhay dahil diyan sa unconstitutional na polisiyang iyan na war on drugs, mga kababayan. So wala naman po talaga tayong pakialam kung makatulang guilty si Duterte. Kung ang naging reason ay ang mga DDS, wala po tayong pakialam. At least, nabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan ng hustisya. Pero ang sa atin lang, sana ma-realize sa mga DDS na kayo nagpapahamak sa inyong iniidolo na si Duterte. Yang palagi niyong pambabastos, pambabalahura at pagpapakalat ng fake news patungkol sa admin ni PBBM, patungkol kay PBBM. Yang palagi niyong ginagawa sa social media na imbis na magpakumbaba kayo, ang nagiging resulta niyan,
ay pagkatalo mismo ng inyong iniidolo na si Duterte. Lalo niyong pinapalala ang sitwasyon, lalo niyo siyang pinapahamak. At wala na kaming pakialam kung mangyari yan at kung kayo ang maging dahilan kung bakit siya matalo. Dahil pag nagkataon, mabibigyan ng hustisya ang mga inosente. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa mga pinagagagawa nila Maharlika? Ilagay nyo lamang po sa comment section. Huwag niyong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.